Ultra Ego ni Vegeta sobrang lakas. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 11 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago natin simulan ang chapter na ito ay mag-recap nga muna tayo. Sa last chapter nga ay ginamit na nga ni Vegeta ang Ultra Ego transformation nito kay Cooler. Pero kung bago ka pa nga lang sa ating video ay malaya ka namang e-check ang description ng video na ito para makita nyo ang nakaraan chapter. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay kasalukuyan ngang nandito si Beerus. Iniisip nga nito kung ano na nga daw ang gagawin niya sa isang daga na ito. Dito nga ay pinalutang nga ito ni Beerus, ngunit mabilis nang pumunta sa lokasyon nila itong si Majin Buu. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na nakaramdam ka ba ng may nangyayari dito kaya pumunta ka. Sagot naman dito ni Majin Buu na ano nga daw ang gagawin nito dyan kay Ob. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na hindi nga daw niya alam, ngunit dito nga ay na-sense na ni Beerus na ginamit na nga ni Vegeta ang teknik nito kaya sinabi nga nito na sana nga daw alam ni Vegeta ang ginagawa nito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Vegeta at Cooler. Dito nga ay kasalukuyan nang gamit ni Vegeta ang Ultra Ego technique nito. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na anong klaseng transformation nga daw ang gamit nito, sobrang lakas na chi nga daw ang meron ito. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na ito nga daw ang kapangyarihan ng isang God of Destruction, after nga daw niyang mag-training ng sobrang hirap ay ito nga daw ang naging resulta at nakagawa nga daw siya ng sarili niyang transformation. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na totoo nga daw na nakakatakot ang transformation nito, pero alam naman daw niya na tinatakot nga lang daw siya nito. At dito nga ay mabilis nang umatake itong si Cooler ng isang malakas na suntok sa mukha nga ni Vegeta, ngunit hindi nga ito tumalab. Dito nga ay umatake na ang ating bida ng sobrang lakas na suntok na rektang tumama sa sikmura dito ni Cooler. Kahit nga anong gawin na pag-atake ni Cooler dito kay Vegeta ay hindi nga ito tinatablan. Si Vegeta nga dito ay nagsimula na ngang umatake dito kay Cooler ng sobrang daming pag-atake. Sa point na ito ay salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ang problema nito. Yun na daw ba ang atake na kaya nitong gawin? Pero dito nga ay umatake na nga ulit si Cooler dito kay Vegeta at sinabi nito na magbabayad nga daw ito sa mga ginawa nito sa kanya. Sobrang daming pag-atake na ang ginagawa dito ni Cooler pero lahat nga ng atake nito ay sinasalo lang dito ni Vegeta. Dahil dito ay nagtaka na nga itong si Cooler, bakit nga daw lahat ng atake niya ay hindi nga daw iniiwasan dito ni Vegeta. Kaya ang inisip dito ni Cooler na pinaglalaroan nga daw siya dito ni Vegeta. Nagpapawala nga ito ng sobrang lakas na atake na rektang tumama sa sikmura dito ni Vegeta. Talagang ramdam nga ni Vegeta ang epekto ng atake ni Cooler, salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ito nga daw ang epekto ng pakikipaglaro sa kanya ni Vegeta. Rekta nga ulit na inatake ni Cooler itong si Vegeta ng isang malakas na suntok na rektang tumama sa noo nito. Ngunit parang wala ngang epekto ito sa ating bida at sinabi nito na siya nga daw ay wala nang nararamdaman ngayon, at dito nga ay kinapitin na nga ulit ni Vegeta ang braso dito ni Cooler at kanya nga itong tinapon sa malayo. Habang nasa ere nga itong si Cooler ay sinundan nga ulit ni Vegeta ang atake niya ng isang malakas na sipa na rektang tumaman dito kay Cooler. After nga ng atake na ginawa nito ay mabilis nga itong dumistansya at sinabi nito na yan na lang ba ang magagawa mo. Hinubad na nga dito ni Vegeta ang armor niya. Dito nga ay umatake na nga ulit si Cooler ng sobrang daming pag-atake na rektang tumataman dito kay Vegeta. Salita nga ito at sinabi nito na bakit nga daw tinatanggap nito ang mga atake niya. Para saan daw ito? Dito nga ay nakapag-counter nga si Vegeta ng isang malakas na suntok na nagpatigil dito kay Cooler. Salita nga ito at sinabi nito na tatanggapin nga daw niya ang lahat ng atake nito para mag-enjoy, at sa bawat atake mo sa akin ay ito nga ay nagbibigay sa akin ng dagdag na lakas. Sa moment na ito ay tinamaan nga ulit si Cooler ng atake dito ni Vegeta na rektang tumama sa mukha nito dahilan kaya nga siya ay tumalsik ng malayo. Salita nga ito at sinabi nito na lalo siyang lumalakas sa tuwing inaatake ko siya, paano ako makikipaglaban sa isang katulad nito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Frieza at Pican. Sa point na ito ay naghanda na nga itong si Frieza para lumaban dito kay Pican. Salita nga ito ay sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam kung ito nga daw ay isang God of Destruction. Siya nga daw si Frieza at wala nga daw makakatalo sa kanya. Pero wala pa ngang ilang segundo ay nagulat nga si Frieza sa naramdaman niya. Natakot nga siya dito kay Pican kahit wala pa ngang ginagawa dito ang ating bida. Kaya agad nga ditong tinanong ni Pican si Frieza kung ibibigay na lang daw ba nito ang Janemba.
At sa moment na ito ay ibinigay na nga ni Frieza kay Piken ang beast. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na itong bata na nga daw na ito ay iniisip at gusto na maging pinakamalakas pero hindi niya alam na isa lamang siyang insekto sa napakalawak na universe na ito. Magiging madali nga lang daw mawala itong si Frieza bagay magsimula na ang totoong digmaan kaya ang kailangan nga daw nito ay ang malalakas na warriors. Dito nga ay mabilis nang umalis si Piken sa lokasyon ni Frieza. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 11 kung saan ay nandito na nga si Jiren at naghahanda na nga itong lumaban dito sa isang primordial beast. Si Belmont nga dito ay nagsalita at sinabi nito na dapat nga daw ay wala dito ngayon si Jiren, ano na nga lang daw ang mangyayari sa kanilang universe. Si Jiren nga dito ay nagsalita at sinabi nito sa beast na kung natatandaan nga daw siya nito. Sagot naman dito ng beast na kilala ba kita? Sa moment na ito ay nakaramdam nga sila Jiren at ang beast na may isang mage nga sa tabi nila. Ito pala ay kasamahan dito ng primordial beast, salita nga dito ang beast at sinabi nito na bakit nga daw ito ay hindi umalis. Sagot naman ito at sinabi nito na patawad nga daw, pero gusto nga daw kasi niya na manood ng masayang laban na gagawin nito. Si Belmont naman dito ay naramdaman niya na isa nga daw itong Celestial Mage, ito daw pala ang kailangan ng mga ito. Dito nga ay nag-uusap nga ang Celestial Mage at ang Primordial Beast, ang pangalan nga dito ng Primordial Beast ay Kalimor at ang Celestial Mage naman ay Zorky. Gusto nga ditong malaman ng Beast kung ano nga daw ang kailangan nito. Sagot naman dito ni Zorky na gusto nga lang daw niyang malaman ang about sa Supreme Zorat. Salita naman dito si Kalimor at sinabi nito na hindi na nga daw siya nagtaka sa tanong nito, after nga daw ng lahat ay itong si Vermouth nga daw ay hindi pupunta sa kanya ng walang dahilan. Sa moment na ito ay naiinis na nga si Kalimor dito kay Jiren, salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya alam ang kung ano ang dapat nilang pag-usapan, kailangan ko munang ipagsawalang bahala ito sa ngayon, sa ibang occasion na lang tayo mag-usap ulit. Pero itong si Jiren nga ay sumugod na nga agad dito at sinabi nito na hindi nga daw niya hahayaan na makaalis ito dito. Sa point na ito ay naghanda na nga ang Celestial Mage para sa kanilang pag-alis. Si Belmont naman dito ay nagsalita at sinabi nga nito kay Jiren na hindi nga daw basta-basta ang mga kalaban na yan. Ngunit matagumpay nang nakaalis dito ang beast pati na rin ang Celestial Mage. Salita nga dito si Belmont at sinabi nito na sinabi ni Kalimor na si Zorky pala ang kasama nitong Celestial Mage na tinatawag na Great Mage of Illusions, wala tayong magagawa kung makaharap natin ang isang katulad niya. Iniisip nga dito ni Belmont kung ano na nga daw ang nangyayari ngayon sa ibang universe. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Goku kung saan kasalukuyan nga silang nasa planetang Chameleon. Salita nga dito ang kay nakasama nila Goku at sinabi nito na ang kakun Primordial Beast nga daw na tinatawag na hero ay nasa ilalim nga daw ng dormant volcano na ito. Pero ang pagpasok sa loob ay hindi magiging madali. Ayon sa libro ng universe ang pagpasok sa loob ng volcano na ito ay mahirap nga daw kasi hindi nga daw nito kailangan ng force or ang lakas na laman ng kakun ay unstable. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na kailangan daw nilang mag-teleport para makapasok sa loob nan. Sagot naman dito ng Kai na mahirap nga daw yun kasi ang planeta na ito ay walang access sa labas ng universe. Sa madaling salita ay hindi mo dito magagawang makapag-sense ng kahit anong key. At kung ipipilit mo na mag-teleport ay maaari nga tayong maligaw at hindi na makabalik. Para nga daw maiwasan nila ang pagkalito ay kailangan nga daw na i-memorize nila ang sinasabi sa libro at yun naman ay nagawa ko. Kaya kung susundan nyo ako ay makakapasok tayo ng maayos sa loob nan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na sige pumasok na tayo sa loob. Sa moment na ito ay pumasok na nga sila Goku sa loob ng volcano at nakakaramdam na si Goku dito ng kakaiba. Meron nga daw mali sa loob nito at nakakaramdam nga daw siya na may mangyayaring masama sa kanila sa loob nito. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Pero bago matapos ang video na ito ay may e-promote lang akong game sa inyo. Hey, guess what? Something amazing happened when I opened Tongits Go today. Oh, really? What happened? They released a new version of the game with some fantastic features and rewards. Wow, sounds exciting. What's new in this update? First, Tongits Go has launched a brand new VIP system, bringing players more privileges. For example, more bonus in daily login and more discounts when purchasing golds. That sounds awesome! Anything else new and exciting? Absolutely. They're arranging a large-scale 318 Tongits Treasure Carnival at the Tiger Shop. You can pick up gems when you play game in any gold table, then you can come to Tiger Shop and swap treasures with gems. There are many fascinating rewards in Tiger Shop such as Gustar, Gold and Tournament Ticket. Hurry up and start collecting those gems today.
That's amazing. I can't wait to start collecting gems and making my gameplay even better. But wait, there's more. They also added new Go-Card rewards and wheel spin activity. It's an opportunity to get closer to completing our Go-Card collections. The Wheel of Fortune is always so much fun. I'm excited to spin it and see what Go-Card rewards I can win. Plus, who doesn't love free diamonds, right? Now download the new version. You can convert a gift code worth 50 diamonds. The game link and gift code are placed in the description and comment areas. Let's enjoy all the new features Tongits Go has to offer.